We are all familiar na sobrang unusual, imposible na yung mga nagawa nila Noah, Moses, Joseph, beyond sa strength na talaga, normal strength ng tao yung nagawa nila because of their faith in the Lord. Ngayon, paano natin malalaman if we already have the same faith na nilalakaran katulad sa kanila, na talagang lumalakad na sa mga unusual things, na lumalakad na naniniwala na nananampalataya na sa mga imposibleng bagay, na hindi ka na lang nananatiling mananampalataya ni Lord, but you're already walking na rin sa mga imposibleng bagay na pinapagawa sa'yo ni Lord. Na you're already walking na rin sa faith na kapag may pinagawa si Lord sa'yo na unusual, kapag may ginagawa si Lord na unusual, tinatanggap mo na lang. Ina-accept mo na lang ng normal na lang sa'yo. Katulad nila Noah, nila Moses. Kumbaga, ninonormalize na lang natin. Ninonormalize mo na lang yung act ni God sa buhay mo. Katulad nila Moses, nila Noah, nila Joseph. Paano natin malalaman if we have that kind of faith na? Una, kung kaya mo nang talikuran yung sarili mo, kaya mo nang talikuran yung pansarili mong gusto, pansarili mong interest, kaya mo nang talikuran yung mga selfishness mo, yung mga pansarili mong emosyon, na you can honestly pray to God na, Lord, ito po yung mga gusto ko, ito po yung gusto kong mangyari, pero ano po yung gusto mo, Lord? Let your will be done po. Pangalawa, hindi mo na kina-question si Lord kung gagawin niya ba talaga yon, kung posible ba talaga, kung i-grant niya ba talaga yun sa'yo, kasi you are now confidently believing na if God registers something in your heart at make mga confirmations yun ng word niya, totoong gagawin niya talaga. Kaya yung confidence ng faith mo sa Lord, binubura na yung what ifs mo, yung mga doubts mo. Pangatlo, kaya mo nang lakaran yung mga unusuals. Hindi ka na nakarely sa kung ano yung ginagawa ng karamihan, hindi ka na nakadepende sa kung ano yung ginagawa ng karamihan. Na kaya mo nang tanggapin sa sarili mo that you are being set apart, na hindi ka na mag-go with the flow sa agos ng mundo, hindi ka na mag-go with the flow sa nakasanayan ng nasa paligid mo, pero you are being set apart para sa pinapagawa sa'yo ni Lord. If it means to be alone, if it means to be, seems like you're weird, seems like you're crazy, if it means you and God against the world, be it. Masaya mo na siyang na-accept mo na siya sa sarili mo, magaan mo na siyang na-accept sa sarili mo. And yun, dun mo malalaman if you're actually walking on your faith, katulad ng paglakad nila Moses, nila Joseph, nila Abraham, sa faith nila kay Lord. Kung mga petty things lang naman yun na kailangan mo lang tiisin for a while, mga petty things na kailangan mong alisin sa sarili mo, is yung kapalit is great reward that will last, great reward that bears fruit, great reward that serves your purpose, great reward that serves your identity, great reward that serves your worth, na kaya kahit mahirap na along the process to the point na kailangan mo tiisin yung sarili mo in every way, hindi mo na maiinda kasi nakafocus ka na dun sa reward na ibibigay sa iyo ni Lord kapag natapos yon. Nakafocus ka na dun sa bagay na ni-register ni Lord sa heart mo na gagawin niya para sa iyo. After mong mag-endure, after mong magpa-develop, after mong magpabasag, after mong magpaayos sa Kanya.